Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito, ika-26 ng araw ng Marso, nagdeklara ang Pangulong Marcos Jr. ng State of Energy Emergency. Ang tanong ng marami, lalong-lalo na sa hanay ng oposisyon at tumututol sa administrasyon ng bangag, meron na bang kapangyarihan ngayon ang presidente para arestuhin ang kanyang mga kalaban? Ang sagot, sang-ayon po sa saligang batas, ang Declaration of State of Energy Emergency ay hindi po katumbas ng Declaration of Martial Law. Ang Declaration of Martial Law po, dapat po yan nadedeklara at dapat po yan i-reviewin kaagad ng Kongreso at ng hukuman. Hindi lang po kung merong aktual na basihan, titignan din po ang legal na basihan. At kapag nagkaroon po ng deklarasyon ng martial law, ang masususpindi po ay yung karapatan ng mga mamamayan na dumulog sa hukuman para humingi ng habeas corpus petition para nga po remedyo sa pag-aaresto na walang dahilan. Wala pong ganyang kapangyarihan ngayon sa state of energy emergency. Sa katunayan, doon sa pinalabas na executive order mismo ng presidente, ang kanyang kapangyarihan dito sa kanyang deklarasyon ng energy emergency ay kapangyarihan lamang na unang-una magdirekta para ma-secure ang supply ng langis. Ito po yung kapangyarihan na po pwedeng bumili ng walang bidding ng langis para masiguro ang ating supply ng langis. Dito po papasok ang korupsyon dahil alam naman natin ang track record ng Marcos regime. Maski panahon na ng taghirapan, panahon na ng paggigipit dahil nga po sa putukan sa gitnang silangan, asahan natin na ang mga cronies ni Marcos Jr. ay lalapain pa rin ang taong bayan sa pamamagitan ng pagbili ng sobrang mahal na gasolina dahil sa kapangyarihan na binigay niya sa kanyang sarili, pwede siyang bumili ng walang bidding ng langis at iba pang petroleum produkto. Pwede po siyang utusan ang lahat ng ahensya ng gobyerno para po bigyan ng priority ang pagbigay ng langis at gasolina sa transportasyon at mga power plants. Pwede rin siya mag-issue ng mga conservation measures. Sa tingin ko, yung nangyari sa panahon ng tatay niya na magkakaroon ng ration ng mga gasolina ay mapapatupad muli. So kukuha na naman tayo ng kupon para sa rasyon ng gasolina sa ating mga barangay. Meron siyang kapangyarihan na magbigay prioridad yun doon nga po sa pagrarasyon ng gasolina at pwede niyang idirekta ang mga oil companies na unang-una ilabas ang kanilang mga supply, pangalawa, bawasan ang kanilang mga kita. Yan po siguro ang dapat na kapangyarihan na gagawin talaga ng presidente na talagang masiguro na habang dumodoble ang presyo ng langis, hindi dapat dumoble ang kita ng mga oil companies. Dapat manatili sa 15% lang ang kita ng mga oil companies bagamat dumodoble o tumitriple na ang kita, ang presyo ng langis at ng petroleum products. May kapangyarihan siya na magtatag ng mga crisis command center. Magkaroon ng centralized decision making, hindi na aasahan ang red tape sa bureaucracia at mabilis na mag-utos para po sa supply chain. Ulitin ko po, itong deklarasyon nito, hindi po ito deklarasyong martial law. Wala pong military takeover. Wala pong pagsususpende ng karapatang pantao. Wala pong warrantless arrest. Hindi po pwede pong ipasara ang media. Hindi po pwedeng kuning permanente ang mga pribadong mga kumpanya. Sa energy emergency, po pwedeng isecure lang po ng Pangulo ang supply ng langis, utusan ng oil companies at i-prioritize ang fuel distribution pero wala po itong martial law powers. Pero kinakailangan tayo po'y manindigan dahil alam naman po natin ang dugong Marcos. Pagsasamantalahan po nila itong putukan para magpayaman pa ng todo, lalong-lalo na ngayon na may kapangyarihan na siyang bumili ng langis na walang public bidding. At pagsasamantalahan po niya itong putukan sa gitnang silangan para lalo pang gipitin ang mga kalaban sa politika, hindi lang po ang mga Duterte, kundi ang kanilang mga kaalyado, kasama na po ako ron. Huwag po natin pagkatiwalaan ang prutas ng diktadorya, ang mangga,
hindi po pwedeng magbunga ng atis. Magmasid, manindigan, at maging matapang. Tayo po ay magkaisa para po tanggihan ang pagbabalik ng diktadorya. Maraming salamat po. Ito pong Spokes ng Bayan nagsasabi, ingat po tayo Pilipinas sa banta ng putukan, ingat po tayo sa banta ng diktadorya. Ito pong Spokes ng Bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.